Ako po si Ran, Sir Gigs, Laking Dumaguete. Hindi ko po alam kung bakit kayo ang nakatanggap nito, o kung bakit gumagana pa ang boses ko hanggang ngayon. Ang alam ko lang po, kung naririnig niyo ako ngayon, ibig sabihin hindi pa ako tuluyang nawawala. Ibig sabihin may nakikinig pa, at iyon na lang po ang kailangan ko. Pasensya na po kung bigla na lang itong dumating sa inyo. Hindi rin po ito gawa-gawa. Ito po ang huling alaala ko bago tuluyang mabura kung sino ako. Nagsimula po ito isang gabi sa Dumaguete Boulevard. Pagod na pagod po ako noon. Galing trabaho, overtime, at ang gusto ko na lang po ay makauwi. Walang drama, walang plano, walang balak na gumala. Uwi lang po talaga. Pero tahimik ang boulevard ng gabing iyon. Hindi normal na tahimik. Walang naglalakad. Walang nagkukwentuhan. Wala kahit yung mga sanay na ingay ng lugar. Ang tanging maririnig lang po ay ang alon ng dagat, paulit-ulit, mabagal, parang may binibilang, parang may hinihintay. May nakita po akong tricycle na nakatigil sa gilid ng kalsada. Walang ilaw sa loob. Walang plaka. Walang ibang tricycle sa paligid. Dapat po doon pa lang, umalis na ako. Dapat po naglakad na lang ako. Pero pagod po ako, Sir Gigs. At minsan, kapag pagod ka, hindi ka na nakikinig sa kutob mo. Kaya po sumakay ako. Hindi po siya lumingon nang kausapin ko. Hindi rin po siya sumagot agad. Umandar lang ang makina. Pag-upo ko pa lang po, may kakaibang lamig na pumasok sa katawan ko. Hindi po iyon lamig ng gabi. Para po iyong lamig na galing sa loob ng lupa. Para pong may humigop ng init sa akin. Sinabi ko po kung saan ako bababa. Tumango lang po siya. Mabagal. Mabigat. Parang bawat galaw ay may kasamang alaala. Habang umaandar po kami, napansin kong parang hindi kami umaalis sa Dumaguete Boulevard. Pareho pa rin po ang mga puno. Pareho pa rin po ang mga poste. Pareho pa rin po ang sirang bangketa. Tiningnan ko po ang cellphone ko. 11:00 na ng gabi. Ilang sandali pa, tiningnan ko ulit. Pareho pa rin. Doon na po ako kinabahan. Sinilip ko po ang side mirror. Wala po akong makita. Walang mukha. Walang anino. Para pong walang taong nagmamaneho. Para pong kusang gumagalaw ang tricycle. Tinanong ko po siya kung okay lang siya. Doon po siya nagsalita. Mahina. Paos. Parang boses ng taong matagal nang nalunod. Malapit na. Doon po bumigat ang dibdib ko. Doon ko po naramdaman na may mali na. Sinabi ko po na parang kanina pa kami dito. Huminto po ang tricycle. At doon po siya lumingon. Wala po siyang mata. Hindi po siya bulag. Wala po talaga. Itim lang. Walang puti. Walang hugis. At mumiti po siya sa akin na parang matagal na niya akong kilala. Salamat sa pagsama, sabi niya. 3 taon na kitang hinihintay. Hindi po ako makagalaw. Hindi po ako makasigaw. Hindi ko man lang po maibaba ang paa ko sa tricycle. Para pong may humahawak sa akin. Para pong matagal na po akong nakaupo roon. Tinuro niya po ang kalsada at sinabi niyang doon ako namatay. At saka po bumalik ang lahat. Narinig ko po ang preno. Ang banggaan. Ang sigawan. Ang sirena. Nakita ko po ang sarili kong katawan sa gitna ng kalsada. Duguan. Wasak. Hindi gumagalaw. Nakita ko po ang tricycle na baligtad. Nakita ko po ang mga taong nakatingin pero walang lumalapit. Patay na po pala ako, Sir Gigs. Kung bakit ko pa po ito nararanasan? Dahil ayaw ko raw pong tanggapin. Dahil gabi-gabi raw po, umaasa akong makasakay pa uwi. At ngayon po, ako na ang naghihintay. Hindi ko na po alam kung gaano na po katagal. Hindi ko na rin po alam kung anong araw na. Alam ko lang po, gabi-gabi may mga taong dumadaan. Pagod. Tahimik. Gustong umuwi. At paminsan-minsan, may tricycle na walang plaka ang humihinto. At kapag may sumasakay po, may bahagi sa akin na umaasang baka siya na ang papalit. Baka siya na ang makauwi para sa akin. Kaya po ipinapadala ko ito.
Hindi ko po alam kung paano. Hindi ko po alam kung bakit kayo ang nakatanggap. Pero kung naririnig niyo pa po ako ngayon, makinig po kayo ng mabuti. Kapag naglalakad po kayo sa Dumaguete Boulevard at may makita kayong tricycle na walang ilaw, walang plaka, at may driver na hindi lumilingon, huwag po kayong sasakay. Kahit pagod po kayo. Kahit gusto niyo na pong umuwi. Dahil baka ako po ang nasa likod. At baka hindi niyo po namamalayan, kayo na ang hinihintay kong pumalit. Kung matapos niyo pong pakinggan ito at biglang tumahimik ang paligid niyo, huwag po kayong magtaka. Ibig sabihin lang po noon may bumaba na naman. At hindi po ako yon.